Inirekomenda na ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pagsasampa ng kaso laban kay dating Pangulong Benigno Aquino III at ilang dating mga opisyal ng pamahalaan kaugnay ng kontrobersiya sa Dengvaxia. Batay sa report ng House panel, may dapat panagutan ang dating Pangulo sa pag-aproba sa pondo para sa pagbili ng bakuna kontra dengue. Ito ang balita ni Grace Casin. Kasong graft, technical malversation at grave misconduct ang inirekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability na isampa laban kay dating Pangulong Benigno Aquino III dahil sa paggamit ng Dengvaxia vaccine na sinasabing dahilan ng pagkamatay ng ilang batang naturokan nito. Pinakakasuhan rin sina dating Budget Secretary Florencio Butch Abad at dating Health Secretary Janet Garin. Base sa inaprobahang committee report, may sabwatan umanong nangyari sa mga nasabing opisyal ng pamahalaan sa pagbili ng Dengvaxia sa kabila ng wala pa itong Certificate of Product Registration at hindi pa talaga napatutunayang ligtas itong gamitin. Labag din umano sa batas ang pag-aaproba ni Aquino ng paggamit ng 3.5 billion pesos mula sa savings ng pamahalaan para ipambili ng mga nasabing bakuna noong 2015. Kasi nakita ng committee na in the course of implementing yung Dengvaxia immunization, yung dengue immunization program, maraming nilabag na rules and regulations and batas. So, yung mga nag-violate nun, yun yung in-identify namin kung sino yung mga responsible and ano yung crimes, offenses na ginawa nila. Kinwestiyon ni Dinagat Island Representative Kakabag-Aw ang rekomendasyon ng komite dahil hindi naman anya napatunayan sa mga pagdinig ang mga paglabag sa batas na ipinaparatang sa mga opisyal. Pero pinanindigan ni Committee Chairman Xavier Romualdez ang hawak nilang committee report. The narration of facts in both the committee reports that we were supplied with basically contains the same set of facts. And I will use the same set of facts just to emphasize that some were missing out in the analysis portion. These are all found in the report. The only difficult thing lang is the presentation because it's in a narrative form. But if we analyze it from looking at it with the timeline, it will be very clear why we concluded the way they did. Samantala, dinagdag rin ng ilang kongresista na isama sa mga irerekomendang sampahan ng kaso ang Sanofi Pasteur at maging si dating Health Secretary Pauline Obial. Sinubukan ng UNTV News na kunin ang pahayag ni Aquino, Garin at Abad pero wala silang naging tugon. Kasalukuyan namang iniimbestigahan ng Department of Justice ang mga reklamong isinampa ng Public Attorney's Office kaugnay sa 30 batang iniuugnay ang pagkamatay sa kontrobersyal na bakuna. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Negosyanteng si Kenneth Dong na inosente siya sa mga akusasyon kaugnay ng pagkakadawit niya sa shabu smuggling case. Naaresto kahapon si Kenneth Dong na itinuturong middleman ng 6.4 billion pesos na shipment ng shabu na nakalusot sa Bureau of Customs. Nagbabalik si Mai Bermudez. Humarap sa media si Dong Yishen na kilala rin sa pangalang Kenneth Dong, ang itinuturong middleman sa pagpuslit ng 6.4 billion peso shabu shipment na nakumpiska sa Valenzuela City taong 2017. Kapansin-pansing nagbago ang itsura ni Dong na nagpakulay at nagpahaba ng kanyang buhok matapos mahuli sa isang subdivision sa Muntinlupa nitong Lunes. Actually, when yung warrant, nung lumabas, gusto talaga sumuko. And then, pinigilan kasi ako ng family ko. Sabi, nabigla ko itong Monday, before Chinese New Year, yun, naaresto ako. Sa pagharap nito sa media kanina, iginiit ng Filipino-Chinese businessman na inosente siya sa mga akusasyon laban sa kanya. Malinaw doon sa Senate hearing, no? Naipaliwanag ko din yung side ko. Kung baka, nagpakilala lang ko ng customer, which is Manili, pinakilala ko kay Mr. Taguba. And beyond the level of Mr. Lee, hindi ko nakilala yung iba. Ayon sa NBI, posible rin makasuhan ang mga nagkanlong kay Dong sa pinagtataguan nito sa Muntinlupa City. Well, under the law, PD 1829, they can be held liable for obstruction of justice. Palipat-lipat umano ng pinagtataguan si Dong mula Makati City, Bicol at ilan pang lugar sa Luzon sa loob ng higit isang taon. We hope to be able to keep the ball rolling and account for all of the others were issued arrest warrants. It's a good thing that we are given the opportunity to present him
May Bermudez, UNTV News and Rescue, Manila. Suportado ng Senate leadership ang apela ng isang mambabatas na i-veto ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga umano'y pork insertions sa 2019 proposed budget. Mula sa Senado, ito ang balita ni Nel Maribojoc live. Yes, Nel. Magandang hapon, Monica. Hindi pa rin tiyak kung may habol hanggang Biyernes ang pagpapasa ng 3.75 trillion peso 2019 proposed budget. Ito ay sa kabila na naging pahayag na ni House Appropriations Committee Chairman Rolando Andaya Jr. na posibleng sa susunod na linggo ay handa na ang 2019 proposed budget para sa lagda ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mamayang gabi ay magkakaroon pa ng caucus sa mga senador upang alamin ang nagiging takbo ngayon sa Bicameral Conference Committee sa pagpapasa sa panukalang budget. Kabilang sa pag-uusapan ng mga senador ang mga napagkasunduan sa BICAM, lalo na sa usapin ng mga umano'y pork barrel insertions sa budget. Kung sakaling ito ay umusad at walang mangyayaring amyenda, suportado ni Senate President Vicente Soto III ang posisyon ni Senator Panfilo Lacson na dapat i-veto ng Pangulo ang mga umano'y pork insertions. Ayon kay Senator Sani Angara, ang panukalang budget ang prioridad nilang maratipikahan ngayong linggo. Kung hindi ito agad na makalulusot sa BICAM, tiyak na mag-ooperate pa ang pamahalaan sa ilalim ng reenacted budget hanggang Hulyo. Ibig sabihin, ang dating outlay ang muling gagamitin sa taong 2019. Walang defined item for 2019 is what I know. Maybe if there are savings in agencies, then they will use that. Or there are funds na unprogrammed fund for hindi natuloy yung project, doon nila gagawin yung pondo. Sa ilalim ng reenacted budget, apektado ang mga nakamungkahing mga programa ng administrasyon sa 2019. Nanganganib rin ang preparasyon para sa 2019 midterm elections dahil sa issue ng pondo para sa honoraria ng mga maglilingkod na mga guro. Batay sa kalendaryo ng Kongreso, hanggang ngayong araw na lamang ang sesyon ng Kongreso at sila ay magbe-break na. Pero mamaya ay abangan natin ang magiging formal na deklarasyon ng Senado kung saan ay i-extend nila itong sesyon hanggang Biyernes. Yan muna ang ating update. Monica. Maraming salamat, Nel Maribojoc. Sisimulan na ngayong buwan ang regularisasyon ng mga manggagawa sa 3,200 mga establishmento sa bansa. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, dahil ito sa ipatutupad ng National Voluntary Regularization Plan na pinagkasunduan ng Department of Labor and Employment o DOLE at Employers Confederation of the Philippines o ECO. 30 hanggang 40% ng empleyado sa mga nasasakupang kumpanya ang makikinabang dito. Tiwala naman ang kalihim na sa pamamagitan nito ay voluntaryo na rin mariregular ng kanilang mga empleyado ang ibang mga kumpanya. Itinuturing anya ito ng pamahalaan na isang malaking hakbang upang mawakasan na ang kontraktualisasyon sa bansa. Sumala ngayong araw sa Commission on Appointments ang 3 appointee ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay sina Civil Service Commission Commissioner Aileen Lizada, Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Año at Department of Social Welfare and Development Secretary Rolando Bautista. Naging mabilis ang pagdinig ng CA sa 3 at walang naging oposisyon sa kanilang appointment. Agad naman na inaprubahan ng makapangyarihang bicameral body ang appointment ng 3 opisyal. Umabot na sa mahigit 2,000 kaso ng dengue ang naitala sa Central Visayas itong nakaraang buwan. Bunso nito, hinikayat ng Department of Health o DOH Region 7 ang bawat local government unit na paigtingin ng cleanup drives at fumigation sa kanilang mga nasasakupan. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Mas mataas ang naitalang dengue cases ng Department of Health Region 7 sa buwan ng Enero ng 2019 kumpara noong 2018 sa kaparehong buwan. As of last week, that's Friday, may patong na gyud ta sa 2,100 cases. That's actually very, very high. No? Considering na that's 154% higher than the previous year. So, murag, sobra pa sa doble ang gidaghanon sa kaso.
Sa tala ng ahensya mula January 1 hanggang February 2 ng kasalukuyang taon, ay 2,132 dengue cases na ang napaulat, na mas mataas kumpara sa naitalang 828 cases sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. 18 rin ang naitalang nasawi kumpara sa 4 noong 2018 dahil sa dengue. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Lapu-Lapu City na may 246 cases. Sunod ang Cebu City na may 177 cases at Mandaue City na may 119. Kaugnay nito, hinikayat ng DOH ang local government units na mas paigtingin ang pagsasagawa ng clean-up drives at fumigation sa kanilang lugar. I know that our local government units have been doing massive campaigns towards the end of the year, but probably na-miss out. No? Probably our cleanup drives, our search and destroy activities have missed out certain households or certain areas wala na to naagi or probably ang atong vector control methods is kung dili enough, probably there must be something wrong with the vector control method. Panawagan din ng ahensya sa ating mga kababayan na ugaliing maglinis ng kapaligiran at siguruhing walang naiipong tubig sa mga container na maaring pamugaran ng lamok na maaaring carrier ng dengue virus. Agad namang magpakonsulta sa doktor kung nakararanas ng anumang sintomas ng dengue, gaya ng pabalik-balik na lagnat, pamamantal sa balat, pananakit ng likod ng mata, ulo at mga kasukasuan. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Iginiit ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Roy Cimatu na walang kasamang reclamation ang isinasagawang rehabilitasyon sa Manila Bay. Mula sa Maynila, ito ang balita ni JL Asayo, live. Yes, JL, go ahead. Angela, nilinaw nga ni Secretary DENR Secretary Roy Cimatu na hindi pa nakakarating sa opisina nila ang aplikasyon para naman sa proyekto ng Manila Bay City of Pearl. Dagdag pa ni Cimatu na ang rehabilitasyong ginagawa ngayon sa Manila Bay ay walang kinalaman sa isyu ng Manila Bay Reclamation. Walang reclamation because we are being part of the mandamos ng Supreme Court, and that's what we are implementing. If you look at the mandamos, it is rehabilitation at saka walang reclamation doon. Habang inaasikaso ang pag-relocate ng mga informal settlers, ilang treatment plants din ang itatayo ng DENR sa tatlong magkakaibang bahagi ng Manila Bay. Sa loob ng mahigit 2 linggo, malaki na rin ang ibinaba ng bilang ng coliform bacteria sa tatlong bahagi ng Manila Bay na pinagkunan naman ng water sample. The public swimming area, the quality there before we have started all these things cleaning, was almost 330 million. From 330 million to 54 million and now 7.9 million. Sa kabila nito, hindi pa rin maaaring paglanguyan ng publiko ang dagat. Ngayong araw muling nag-ikot si Cimatu sa kahabaan ng Manila Bay para siguraduhing maayos ang mga babalang inilatag at pag-aralan din ang iba pang estratehiyang gagawain sa paghuhukay ng basura sa ilalim ng dagat na masisimula naman sa loob ng 6 na buwan. Una nang naitambak ang basura o nakuhang 10 truck ng basura noong unang araw ng cleanup drive sa isang landfill sa Pampanga. Planong isara ng DENR ang 3 sewer line na direktang naglalabas ng tubig sa Manila Bay. Kakabitan nila ito ng pipeline na diretso namang nakakonekta sa waste treatment facility na itatayo ng DENR sa 3 bahagi rin ng Manila Bay. Ito ay pansamantalang gagawain habang hinihintay pa ang mailipat ang ilang mga informal settlers sa lugar. Angela, tatabi lang ako ng konti para ipakita ko sa inyo ngayon kung ano yung eksena ngayon o senaryo ngayon dito sa Manila Bay. Wala pa rin pinagbago ang bilang ng tao. Halos ganito pa rin ang dami sa kabila ng pagbabawal sa kanila na maligo dito. Yun nga lang, mapapansin din na wala nang naliligo at kahit paano ay malinis na rin yung lugar. Patuloy din nakaantabay ang Philippine Coast Guard, ang PNP at ang
street sweepers ng Manila para panatilihin yung kaayusan dito. Sabi ng DENR, Angela, na hindi naman ibig sabihin na nandito ang Philippine Coast Guard ay tinotolerate nila na yung mga ibang tao ay maligo rin. Ito ay para pagpatuloy na pagbawalan yung mga taong hindi pa alam na bawal maligo dito. Sa datos ng DENR, Angela, 22,000 families ang sinasabing i-relocate. Ngayon, nasabi ni Secretary Cimatu, kung target natin ay 10 pamilya or 1,000 families kada taon, aabutin ng 22 years bago mailipat yung mga informal settlers dito sa mga nakatira sa Estero at saka sa ibang lugar o bahagi ng Manila Bay. Pero hindi ibig sabihin na 22 years ko kumpletuhin nila yung rehabilitation. Ngayon, sinisikap ng DENR na habang inililipat nila ito ay patuloy ang rehabilitasyong ginagawa nila at sa loob nga lang ng isang taon ay target nila na ang dagat na ito ay pwede ng pagliguan ng mga tao. Angela. JL, tanong ko lang, ano ang schedule ng cleanup na ginagawa ng local government dyan sa Manila Bay? Ngayon, Angela, matapos yung kanilang massive cleanup drive last 2 weeks ago, ang susunod naman nilang step ngayon ay paglalatag ng mga pipe. So, after mailatag yung mga pipe dito, meron na rin silang mga contractors. Pero itong contractors na to, galing lang to sa DENR dahil hindi pa nailalabas yung sinasabing budget para dito sa total rehabilitation ng Manila Bay. So ngayon, personal resources muna ng Department of Environment and Natural Resources ang kanilang gagamitin. So magkakaroon na rin ng dredging. Ito yung mga paghuhukay ng ilang parte ng Manila Bay. Huhukayin nila dito yung mga basurang sinasabing 40 to 50 years nang nandito. So marami-rami pa rin ang trabahong gagawain nila at talagang mabigat din yung kanilang hamon para talaga totally to rehabilitate the Manila Bay. Ngayon, umaasa naman si Secretary Roy Cimatu na sana maibigay na yung budget sa kanila para talagang tuloy-tuloy na at masimulan na yung kanilang rehabilitation dito. Angela. Last na question na JL, marami ang nag-volunteer nung nakaraang unang cleanup drive dyan sa Manila Bay at marami pa rin ang gusto na ipagpatuloy ang kanilang pag-volunteer. Papaano at totoo ba na kailangan nilang kumuha ng kanilang mga permit, itong mga volunteer groups na ito upang makatulong sa paglilinis dyan sa Manila Bay? Nilinaw yan ng lokal na pamahalaan ng Maynila na wala silang panuntunan na tungkol dyan na kailangan mo nang kumuha ng permit at pagbabayarin pa. Sabi nga nila, kayo na nga ang tutulong, kayo pa magbabayad. So ngayon, ang kailangan lang nila ay ipaalam lang sa kanila na meron silang grupo na gusto o volunteer na gustong maglinis nitong Manila Bay. So ulitin ko lang, walang bayad o kahit anumang fee na kailangang ibigay ng mga volunteer group kung sila ay nais na linisin ang ilang bahagi ng Manila Bay. Angela. Alright, maraming salamat sa iyo, JL Asayo. Humarap sa unang pagkakataon si reigning Miss Universe Catriona Gray sa Filipino community sa Consulate Office ng Pilipinas sa New York. Ayon kay Catriona, itutuloy niya ang mga nasimulang advokasya hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Ito ang balita ni Cherry Pama. Nais ni Miss Universe Catriona Gray na umikot sa edukasyon at paghahatid ng kaalaman sa mahalagang isyu ang kanyang mga advokasya. Sa kanyang meet and greet event na ginanap sa Philippine Consulate sa New York, sinabi ni Gray na hindi na lamang Pilipinas ang kanyang tinitingnang matulungan ng kanyang advokasya, kundi maging ang ibang bansa. In the sense of giving free education to places like Tondo, Manila, education also means about educating people and bringing awareness to subjects like HIV/AIDS. So, being a Miss Universe, I'm not just focusing on the Philippines any longer. I really do want to expand my reach. Ayon sa reigning Miss Universe, kailangan niyang magamit ang kanyang free time sa mas makabuluhang bagay, lalo na't kaliwat kanan ng mga events na kanyang pinupuntahan. We're told one day, okay, next week we're going here, we're taking a plane here, we have this event, you have this. And as a Miss Universe, you just have to adapt to every certain situation and try and be your best. Isa sa unang naging duty ng bagong Miss Universe ay ang pagiging special guest sa katatapos na National Football League o NFL Super Bowl sa Amerika, kung saan namangha siya sa kanilang mga contributions sa komunidad.
What a way to do it. I actually was very surprised going into the NFL honors and seeing that they not only focused on the players' achievements but how they contributed back to their community. Nais din ni Catriona na mai-develop ang textile industry ng bansa na patuloy niyang ipinagmamalaki sa kanyang mga kasuotan. Ooh, I would love to have my own business, but with a livelihood program. I've really just had this love develop for our Filipino textiles, and as I'm wearing some today. Uuwi ngayong Pebrero si Catriona para sa kanyang homecoming at ayon sa kanya, siguradong kasama dito ang kanyang pagbabalik sa Tondo upang mapagpatuloy ang charity works para sa mga kabataan dito. Sherry Pama, UNTV News and Rescue, New York, USA. Walang naging aberya ang pagbubukas ng ikalawang plebisito sa Lanao del Norte at North Cotabato. Samantala, biniberipika ng mga otoridad ang natanggap na ulat ng Commission on Elections tungkol sa umano'y namataang mga armadong miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa pinagdarausan ng mga plebisito ngayong araw. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Aiko Miguel, live. Yes, Aiko, go ahead. Yes, Angela, magandang hapon. Naging maayos at walang naitalang aberya sa pagsisimula kaninang umaga ng ikalawang plebisito sa Lanao del Norte at North Cotabato ayon sa Commission on Elections. Alas 3:30 pa lang ng madaling araw, Angela, ay naipamahagi ng maayos ang mga election paraphernalia sa mga nakatalagang plebiscite committee. Bagaman inaasahan ng COMELEC na may aatras na mga guro gaya ng naunang pagdaraos ng plebisito. Isang magandang balita sa COMELEC na hindi sila nangailangan ng alternates upang palitan sa mga polling precinct ang mga gurong nakatalaga bilang plebiscite members ng plebiscite committee. Karamihan sa mga ito ay piniling ituloy ang kanilang voluntaryong pagsisilbi sa halalan. Ayon sa ulat ni Director James Jimenez, mula kaninang alas 8:30 ng umaga, wala pa namang naitatalang untoward incident sa mga lugar na pinagdarausan ng plebisito. Lalabas sa mas mataas din ang voter turnout kumpara sa kanilang inaasahang bilang ng mga botanteng makikiisa sa halalan. Voting is still proceeding unhampered despite heavy rains in some parts of Lanao del Norte. We don't know yet about how the voter turnout will shape up, but in at least some places we've already received reports that their estimate is edging up to 75%. Samantala, Angela, nakamatyag at alerto ngayon ang mga police force at armed forces upang panatilihin ang seguridad sa mga pinagdarausan ng plebisito. Ito ay dahil may mga natanggap na ulat ang COMELEC na may mga namataang mga armadong miyembro ng MILF fighters sa pinagdarausan ng mga plebisito ngayong araw. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang COMELEC sa mga otoridad upang maberipika ang ulat. Some places where there are persistent rumors of armed men coming into the territories, supposedly or allegedly MILF fighters. No, we are trying to verify these rumors, but in the meantime, the local government units are on alert, and the AFP and the PNP are apprised of the situation. Hindi rin isinasantabi ng COMELEC ang nangyaring bombing incident sa 3 lugar sa Lanao del Norte kahapon bago ang ikalawang round ng plebisito ngayong araw. Investigation is ongoing and we cannot definitively say that it was election related. Although, again, having said that, the timing sort of makes it irrelevant whether or not it actually was intended to be election related. Angela, nakaantabay pa rin ang lahat sa mga ulat mula sa Lanao del Norte at North Cotabato. Matatapos naman ang halalan doon mamayang alas 5 ng hapon. Bukas naman ng alas 2 ng hapon, isasagawa ang convening ng Certificates of Canvass dito sa Palacio del Gobernador. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Angela.
Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel. Live na nagulat mula sa Maynila. Hindi mahahadlangan ng mga panggugulo ng mga terorista at iba pang armadong grupo ang pagtamo ng pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao sa pamamagitan ng Bangsamoro Organic Law o BOL. Ginawa ng Malacanang ang pahayag kasabay na ikalawang plebisito, partikular na sa Lanao del Norte, liban sa Iligan City at ibang munisipalidad sa North Cotabato ngayong araw. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, ang pambobomba bago ang plebisito ay malinaw na nagpapakita ng karuwagan sa mga ayaw ng pagbabago sa Mindanao at bagkus ay nais maghasik ng pananakot, kawalang pag-asa at kahirapan. Hindi naman anya papipigil ang pamahalaan sa mga karahasang ito at bagkus tiniyak ng palasyo na nakabantay ang hukbong sandatahan ng Pilipinas sa pagbibigay ng seguridad at naka-full alert status ang militar upang hadlangan ang anumang masamang plano ng mga armado at teroristang grupo. Pagtutuunan ng pansin ng broadcast journalist na si Jiggy Manicad ang mga problema ng bansa sa disaster preparedness, agriculture at mga OFW kapag nanalo ito sa pagka-senador. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Ang pagiging lantad sa talagang sitwasyon ng publiko ang nagtulak kay senatorial aspirant Jiggy Manicad kaya't nagdesisyon ito na tumakbo sa 2019 midterm elections. Sinabi nito sa programang Get It Straight with Daniel Razon na sa ilang dekada nito sa industriya ng pamamahayag ay alam nito ang ugat ng mga problema ng bansa. Bagamat nakapagbibigay niya siya ng kaalaman sa publiko sa nangyayari sa lipunan, limitado lamang dito ang kanyang magagawa. Sa dami ng mga senador na nagdaan, I mean, in the past, nakikita mo yan as a journalist na ang dami naman nandiyan dyan ng mga senador. Bobo ba lahat itong mga to? Na kailangan pa na isang Jiggy Manicad para mailagay yan sa batas? Siguro yung issue lang ng pagtutok, parang sa dami ng issue din natin bilang bansa, hindi masyado natututukan. Ilan sa mga problemang nais nitong masolusyonan kung makakaupo sa Senado ay ang problema sa agrikultura. Dapat anya ay bayaan sa mga eksperto o agriculturist ang mga posisyon sa ahensya at huwag nang maglagay ng mga politiko. Nais din itong mapalakas ang produksyon ng mga magsasaka para na rin makaya nilang makipagsabayan sa ibang bansa at hindi madihado sa pagpasok ng mga imported na produkto. Ano ba nakikita natin ngayon? Mahal ang farm inputs, pesticide, abono. Lagyan natin ng ceiling yan sa presyuhan kasi yan ang mahal eh. Isusulong din ni Manicad ang pagsasaayos ng polisiya ng gobyerno kapag may mga kalamidad. Hanggang ngayon anya ay hindi pa rin sapat ang ginagawang paraan ng gobyerno sa paghahanda, bagamat may kapasidad na ito para tayahin kung kailan tatama ang kalamidad gaya ng bagyo. Pagtutuunan din ito ng pansin ang mga labor issue sa mga istasyon ng gobyerno. Ipapanukala din niya na mabigyan ng oras ang promosyon ng magandang asal sa lahat ng istasyon ng telebisyon upang maipaunawa sa publiko ang mga kultura ng Pilipino. Bibigyan din ito ng pansin ang pagkakaroon ng electoral reform gaya ng paghihigpit sa tuntunin ng pagkandidato at mabigyan ng mga ito ng pantay-pantay na pagkakataon na makilala ng publiko. Pabor si Jiggy sa pagpapataw ng parusang bitay sa mga matitinding krimen. Payag din siya sa paglipat ng bansa sa federalismo basta't wala lamang anyang political dynasty. Ray Pelayo, UNTV, News and Rescue, Quezon City. Mas mahigpit nang ipinatutupad ng mga otoridad ang no swimming zone sa baybayin ng Manila Bay sa bahagi ng Rojas Boulevard. Samantala, inoobserbahan pa rin sa intensive care unit ng Ospital ng Maynila ang batang nalunod sa Manila Bay kahapon. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Pansamantala po natin sinasara itong seawall area. Lahat ho ng mga bisita, turista, mga kababayan, dito po kayo sa likod ng barikada. Naglagay na ng barikada sa Baywalk area sa bahagi ng Rojas Boulevard ang Metropolitan Manila Development Authority, katuwang ang Department of Environment and Natural Resources at Department of Public Works and Highways. Bahagi ito ng mas mahigpit na pagpapatupad ng no swimming zone sa Manila Bay, bunsod ng panganib sa kalusugan na maaaring maidulot ng pagligo sa maruming tubig sa baybayin.
Inihanay ang orange barriers 3 metro mula sa concrete seawall ng Baywalk alinsunod sa utos ng Manila Bay Interagency Task Force bandang alas 7 ng umaga kanina. Nakabantay din ang ilang tauhan ng Philippine National Police upang masigurong walang lalagpas sa barikada at magtangkang pumunta sa Pampang. Sa kabila ng naunang pagbabawal ng mga otoridad, ilang pamilya at individual pa rin ang lumangoy at naligo sa naturang baybayin ng Manila Bay kahapon. Kasabay nito ang insidente ng pagkalunod ng 11 taong gulang na batang babae. Naliligo ang batang si Rian Janiel Soriano kasama ang mga kaibigan nito lingid sa kaalaman ng kanyang mga magulang. Nasagip sa tuluyang pagkalunod si Rian ng mga tauhan ng MMDA ngunit nakainom ito ng maraming tubig. Kasalukuyan pa rin inoobserbahan si Rian sa Pediatric Intensive Care Unit ng Ospital ng Maynila. Madami. Pag nakita niyo po yung itim na inom, itim para siyang, hindi ko alam kung burak yun o nainom niya lang yun sa tubig. Madumi po siya. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Maynila. Nagtalaga na ng mga common poster area ang Comelec Bacolod sa mga barangay sa lungsod. Ito ang balita ni Led Moreno. 92 ka mga common poster area ang ginpili isang Commission on Elections sa Bacolod City nga mangin posting area sa mga kandidato sa syudad para sa May 2019 elections. Diri lamang mahimo magbutang sang ilang mga poster o tarpaulin ang mga kandidato. Suno kay Bacolod City Election Officer Attorney Mavil Maharukon siya, kalabanan sa mga ini ang mga bakante nga duta sa kilid sang kalsada, covered court, gymnasium, kag lugar nga malapit sa barangay hall. We identified common poster areas kagin pa dalatan na sa mga sa PPCRV and also to the candidates that ask for a copy para nga mabalaan na nila during election where to put their campaign materials. Sa mga dalago nga barangay, 2 hasta 3 ka common poster area ang gintigana. Hugot naman na ginadilian ang pagbutang sa mga tarpaulin sagwa sa mga posting area, sa mga kahoy, postes ang kuryente, waiting shed, sidewalks, traffic signs, taytay, barangay hall, public shrine, airports, seaports, sa mga plaza, kag sa mga pampubliko nga salakyan. Pero mahimo naman sila magbutang sa mga ini sa mga pribado nga lugar kung magpasugot ang tag-iya. Under the Fair Election Act that it is prohibited or it is a violation to post campaign materials outside the common poster areas, no? Sa February 12, mag-asugod ang campaign period sa mga yara sa nasyonal nga posisyon, samtang March 29 naman ang mga local candidates. Ginapahanumdum naman ng mga kandidato nga hindi magsobra sa 2x3 feet ang kalaparon sang ila poster. Samtang buwas na ipagwa sang Comelec ang listahan sa mga registered voters sa syudad. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Umaapila ang ilang residente ng isang subdivision sa Tacloban, Leyte na hukutin na ang nakatambak na lupa sa itaas ng kanilang subdivision dahil sa panganib ng landslides doon. Ito ang balita ni Jeneline Gakit Valles. Nababarakan pipira nga residente ha Purok City, Regina Heights Subdivision na Barangay 91 Abukay ha posible nga landslide tungod na hibibilin pa nga nakatambak na tuna ha igbaw nga portion ng subdivision. Iniin matapos mag-issue ang Mine Geosciences Bureau MGB insist and desist order ha developer asya nga naukoy and work operation hini. Sumala kan man Mario Villanueva, mulupiwan subdivision, 275,000 pesos na ang gastos niya para makuha ang unit. Sumalahiya, kunwari relocation nga maihahatag haira ang developer, inwaray na iba nga kakadtuan kay haros nga tanan ira kwarta, i-invest na para habalay. Anhangyo nila ni Man Mario in makuha na ang mga nakatambak nga tuna haigbaw. Ay, bayad lang ito nagatiwagwag. Kaya nalagod magtitikag ito kuwan, landslide. Diba? Sumala liwat ta ibang residente, waray direkta nga nagyayakan nga pa iiwason nila lugar, pero kung may makusog nga mga pag-uran, magpapatuman hin preemptive evacuation ang City Disaster Office. Amo man ang siring nila nga ini nga area din bagang critical. Samtang, sumala ha CDRRMO nakaistorya na nira ang Cebu-based developer, kasumpay ang mga nakatambak nga tuna nga aada pa haigbawan subdivision. Considering nga waray na lugar ang Regina Heights, to put hini nga mga
kinuha nga tuna, which is alleged to be a quarrying activity, ira ko nining pahakot outside. Pero I doubt, ira lang niging pahakot because hindi nga niya maaram kung ginkain. Halistahan City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO, 150 families tika nga subdivision ngan informal settlers ang direkta nga maapektuhan kung sakali magkakamayada landslide ha lugar. Inalirto nagihap ang mga residente han tulo pa nga barangay nga ginyakanan DNR nga naninilikado gihap magkaada landslide. Jeneline Gakit Valles, UNTV Notisya ngan Bulig, Tacloban City.